videos before it started to really work. Whether they believe you or not, it's not going to really matter. That is really beautiful. Meron mang maniwala sa'yo o wala, it doesn't matter. Tama kasi alam nyo, kung minsan nakakamali ang magulang na hindi paniwalaan yung kung ano yung skills o kung anong gustong mangyari ng anak niya sa buhay niya. Nagkakamali rin ang mga magulang. Ang sana wag maging pagkakamali ng mga anak yung paniwalaan nila yung kanilang passion o yung kanilang normally kasi nagkakaroon ka ng passion sa isang bagay na gift mo pala, no? Dati alam nyo, ang mga magulang nagagalit sa mga gamers kasi gaming ka tapos nagbubulakbol ka sa pag-aaral. Siguro yun ang wag nating gawin. Siguro pwede mong i-pursue yung passion mo habang nag-aaral ka. Siguro dapat i-prioritize pa rin yung pag-aaral mo. So, sa mga kabataan na pwedeng makapakinig nito, matututunan nyo yung time management kasi gusto mo maglaro eh. Gusto mo kunwaring maging gamer o kung ano pa man yung pangarap mo. Para magawa mo yun, kailangan na ma-manage mo yung oras mo. So, kailangan at a certain stage in your life, alam mo na ang priority mo talaga pag-aaral mo na. Habang nililinang mo yung iyong mga skills. Di ba, mabalik ako, maraming magulang nagagalit, game ng game yung anak. Bandang huli, i-represent pala nila yung country sa mga Dota o sa mga gaming competitions. Di nila alam, dumating yung panahon, yung mga streamers na nag-gaming, naging mga milyonaryo. So hindi natin alam eh. Hindi rin naman natin dapat sisihin yung mga magulang na hindi nila sinuportahan yung anak nila sa ganun kasi hindi pa abot ng foresight nila na mangyayari yun na pwedeng yumaman yung kabataan sa ganun eh. So sa atin o sa mga bata, tayo na lang yung mag-manage ng time natin para walang reklamo yung mga magulang natin, hindi tayo pabigat sa kanila, nag-aaral ka ng mabuti, gumagawa ka ng gawaing bahay, and at the same time, meron kang oras na gawin yung bagay na gusto mo. Mabalik ako dun sa in-stitch ko na topic. No? Hindi lang naman para sa mga kabataan to, sa ating lahat to. Doesn't matter kung hindi sila naniniwala sa'yo. What matters is you believe in yourself. Kasi alam nyo, kung may hindi maniniwala sa'yo, ano naman? Ibig sabihin, ano pang effect nila sa'yo? Sino ba sila? Di ba? Pag ikaw ba ay naging successful, nakatulong ba sila sa success mo? Hindi naman. Pangarap mo kunwari maging basketball player, ayaw nila. Sabihin nila, masyado kang maliit o masyado kang hindi ka naman magaling. May ambag ba sila? Di ba? Pag ba nag-try out ka, pinabaunan ka man lang. Wala naman eh. Wala namang tulong sa'yo. Kung walang tulong sa'yo, yung magulang mo, pwede mong pakinggan kasi yun ang bumubuhay sa'yo, yun ang nagpapaaral sa'yo. At patawarin mo sila sa kung anong pagkakamali nila sa hindi kayang abutin ng foresight nila yung kung ano yung nakikita mo para sa sarili mo. Pero yung ibang tao na hindi ka paniniwalaan sa mga pangarap mo sa buhay, sa mga objective mo sa buhay, sa mga ginagawa mo sa buhay, hayaan mo sila kasi wala silang silbi sa iyo eh. Walang merit yung sinasabi nila. Wala. At pag nagtagumpay ka na, ay kita mo kakilala ko yan. Ako hindi naman ako matagumpay, no? Pero may gusto lang akong i-share sa inyo na istorya. Nagtatrabaho ako sa isang trabaho. Ang trabaho ko doon ay public speaker. So, isang linggo pa lang sinalang na ako sa speaking engagement. Nung bago ako, within that first week, sabi, may kakilala mo ba to?
Hindi. Hindi ko kilala yan, sabi niya. Nung nagkaroon ng feedback na 1 week pa lang, sumalang na ako and okay naman. Biglang ang feedback, classmate niya daw ako. Hindi naman kami magka-class eh. Schoolmates kami. Hindi kami classmates. Diba? Kasi ikahihiya niya ako kung ang feedback bobo to. O walang alam to. Diba? Pero ang sinabi, may utak to. May potential to. Classmate ko yan. Sabi niya bigla. Kasi may mga taong ganun. So, huwag mong paniniwalaan yung ibang tao. Kung meron kang vision na maganda, kung ang vision mo maganda, hindi ka makakaagrabyado ng kapwa. Gagamitin mo yung skills, yung knowledge mo, yung magagandang traits, yung inaakala mo magagandang traits para sa iyo, para hubugin yung pagkatao mo. Tangina, go for it. Develop mo. Ako, marami akong hindi na-develop sa sarili ko dahil ang laging isip ko, puta, hindi ko na ang pagkakakitaan to. It's not about pagkakakitaan naman lagi. Diba? And minsan, dahil hindi mo na-develop, maging hinayang ka na lang, shit, pwede na pala siya pagkakitaan ngayon. Oo, diba? So, kung ano yung passion mo, kung ano yung nararamdaman mo sa sarili mo, minsan nilagay ka ng Diyos para dun eh. Minsan nilagay ka ng Diyos para, parang, yun pala yung purpose mo, gagamitin mo yung, kunwari, basketball, natangkad ka, magaling ka, gagamitin mo siya para i-glorify yung Diyos eh. Dami kang matutulungan. Di ba? Kasi sa buhay ng tao, maraming stages yan eh. There is a stage to learn, although we don't stop learning naman sa buong buhay natin. There is a stage to earn. Doon ako siguro medyo failure kasi hindi naman ako masyadong nag-earn. And then there's a stage to give back. So kahit na hindi pa ako nag-earn masyado sa gusto ko, nasa edad na siguro ako ng pag-give back. And kahit naman anong stage mo naman siguro sa buhay, kung ikaw ay nag-earn, kunwari, milyonaryo ka na at the age of 20, puta, wala namang masamang mag-give back, di ba? Wala namang masamang mag-give back ka na 20 ka pa lang kasi hindi mo alam kung mabubuhay ka pa hanggang 30. O di, baka okay naman kung nakakapag-give back ka na. Ganun lang naman yun eh. Sa lahat ng gagawin mo, glorify mo yung Diyos. Yun lang pala yung mga sikreto sa buhay. Simple lang pala yung buhay. Mahirap yung buhay, pero simple lang siya. Minsan, maguguluhan tayo sa buhay. Bakit nangyayari sa akin to? Bakit? Ganito, kaya lang, kung pasisimplehin mo siya, ganun lang pala yun. Learn, earn, give back. And along the way, sa lahat ng ginagawa mo, glorify God. Glory to God. Through your words, through your actions, through your heart. Diba? Words have power, but if your heart is not in the right place, wala. Actions speak louder than words, but if your heart is not in the right place, tumutulong ka tapos mayroon ka namang hidden agenda, wala din. Siguro kung meron mang blessing, isa sa pinakamalaking blessing na binigay sa akin ng Diyos is the ability to learn that. Maaring late ko na rin siya natutunan, pero sa pakiwari ko, earlier pa rin kumpara sa iba. Kasi minsan maraming tao namamatay na lang, hindi pa nila alam yun. Ako, natutunan ko siya, so hopefully malinang ko siya, mai-apply ko talaga siya sa buhay ko. Nasa process pa rin ako ng pagtuto, ng application nung natutunan ko na yon. Pero who knows? Baka ma-master ko. God bless.